Noli Me Tangere, Kabanata 7, Suyuan sa Azotea. Kinabukasan, maagang-maaga pa ay nagsimba na sina Maria at Tia Isabel. Pagkatapos ng misa, nagyayang umuwi na si Maria. Pagkaagahan ay nanahi si Maria upang hindi mainip sa paghihintay. Si Isabel ay nagwalis ng mga kalat ng sinundang gabi. Si Kapitan Tiago ay binuklat naman ang mga itinatagong kasulatan. Mabilis ang pagtibok ng dibdib ni Maria tuwing may nagdaraang mga sasakyan. Sapagkat medyo namumutla siya, ipinayo ni Kapitan Tiago na magbakasyon siya sa Malabon o sa San Diego. Iminungkahi ni Isabel na sa San Diego na gagawin ang bakasyon sapagkat bukod sa malaki ang bahay roon ay malapit na ring ganapin ang pista. Tinagubilin ni Kapitan Tiago si Maria na sa pagkukuha ng kanyang mga damit ay magpaalam na siya sa mga kaibigan sapagkat hindi na siya babalik sa Beaterio. Nanlamig at biglang nabitawan ni Maria ang tinatahi nang may biglang tumigil na sasakyan sa kanilang tapat. Nang maulinigan niya ang boses ni Ibarra, nagmadaling pumasok sa silid si Maria. Tinulungan siya ni Tia Isabel na mag-ayos ng sarili bago harapin si Ibarra. Pumasok na sa bulwagan ang dalawa. Nagtama ang kanilang paningin. Ang pagkakatama ng kanilang paningin ay nagdulot ng kaligayahan sa kanilang puso. Pamaya-maya, lumapit sila sa azotea upang iwasan ang alikabok na nililikha ni Isabel. Tinanong ni Maria si Ibarra kung hindi siya nalilimutan nito sa pangingibang bansa dahil sa maraming magagandang dalaga roon. Sinabi ni Ibarra na siya ay hindi nakakalimot. Katunayan niya, si Maria ay laging nasa kanyang alaala. Binigkas pa ni Ibarra ang kanilang kamusmusan, ang kanilang paglalaro, pagtatampuhan at muling pagbabati at pagkapatawa ni Maria nang tawaging mangmang ng kanyang ina si Ibarra. Dahil dito, si Ibarra ay nagtampo kay Maria. Nawala lamang ang kanyang tampo nang lagyan ni Maria ng sambong sa loob na kanyang sombrero upang hindi maitiman. Ang bagay na iyon ay ikinagalak ni Ibarra. Kinuha niya sa kanyang kalupi ang isang papel at ipinakita ang ilang tuyong dahon ng sambong na nangingitim na, pero mabango pa rin. Inilabas naman ni Maria ang isang liham na ibinigay naman sa kanya ni Ibarra bago tumulak ito patungo sa ibang bansa. Binasa ito ni Maria ng pantay mata upang di makita ang kanyang mukha. Nakasaad sa sulat kung bakit nais ni Don Rafael na papag-aralin si Ibarra sa ibang bansa. Siya niya ay isang lalaki at kailangan niyang matutuhan ang tungkol sa mga buhay-buhay upang mapaglingkuran niya ang kanyang sinilangan. Nabagamat matanda na si Don Rafael at kailangan ni Ibarra, siya ay handang magtiis na ipaubaya ang pansariling interes alang-alang sa kapakanang pambayan. Sa bahaging iyon ng sulat ay napatayo si Ibarra. Namutla siya. Napatigil sa pagbabasa si Maria. Tinanong ni Maria ang binata. Sumubot siya. Dahil sa iyo ay nalimutan ko ang aking tungkulin, kailangan na pala akong umuwi dahil bukas ay undas na. Kumuha ng ilang bulaklak si Maria at iniabot iyon kay Ibarra. Pinagbilinan ni Kapitan Tiago si Ibarra na pakisabi kay Anding na ayusin nito ang bahay nila sa San Diego sapagkat magbabakasyon doon ang mag-ali. Tumango si Ibarra at umalis na ito. Pumasok sa silid si Maria at umiyak. Sinundan siya ni Kapitan Tiago at inutusan na magtulos ng 2 kandila sa mga manlalakbay na sina San Roque at San Rafael.